So this morning, I was studying on the book of Romans kasi tapos na po tayo sa book of Peter, di ba? We go book by book para makita natin yung konteksto. And as I was studying the book of Romans, nag-notes na po ako, may konti na akong study, but I was reminded it was Father's Day today. So sabi ko, yung same text kaya, hinulaan ko lang, sabi ko yung same text kaya would speak about the Father. Kasi po, nung inaaral ko siya, ang nakikita ko lang yung introduction ni Paul about himself, no? But lo and behold, when I checked it out, sabi ko, oo nga, no, it still speaks about the Father. So, depende lang po talaga yan sa kung anong hinahanap mo, no? So, makikita po natin that even in the book of Romans, the introduction of Paul to the book of Romans, makikita nyo rin po ang attributes, divine attributes of God the Father, okay? So, discover it with me. Let's go to the book of Romans, chapter 1. Are we ready? Ayan. So Romans 1, 1-7, sabi po dito, Paul, as a bondservant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated to the gospel of God. Sabihin natin lahat, called and separated. And then sabi dito, which He promised. Sabihin natin lahat, He promised. Ayan, ang Diyos mismo ang nangako. He promised before through His prophets in the Holy Scriptures concerning His Son, Jesus Christ, our Lord. So lahat po ng mga pangako niya patungkol kay Kristo Jesus, no, ay isinulat po sa Holy Scripture, no? So I would like to encourage you, every time you see the love of God for Jesus, angkinin nyo yon. Sabi mo sa katabi mo, angkinin mo. Dahil ang pag-ibig ng Diyos para kay Kristo ay pag-ibig din niya para sa atin. So every time you see that, see yourself in that place. Na ako rin, ganun din ang trato sa akin ng Diyos Ama. Because He loves us as much as He loved Jesus Christ. Okay? Ang sabi po dito, concerning His Son, Jesus Christ our Lord, who was born of the seed of David, according to the flesh, and declared. Sabihin natin lahat, declared. Declared to be the Son of God. So yung mga binibigyan ko ng emphasis, yan po ang makikita din natin patungkol sa Ama mamaya. Declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. Through Him, through Jesus Christ, we have received, sabi ni Paul, we have received grace and apostleship for obedience to the faith among all nations for His name. So Paul is introducing himself. Among whom you also are called of Jesus Christ. Tayo din daw po na mga saints, no? Tayo rin po ay tinawag dahil po kay Kristo. To all who are in Rome. So this is the book of Romans or the letter to the Romans. Kaya para daw sa mga tao sa Rome, no? But since sila po ay mga Gentile believers din tulad natin na naniwala na kay Kristo, para sa atin din po ito. Beloved of God, called to be saints. Sabihin natin lahat, I am a saint. Ayan. So, buhay ka pa, santo ka na. Amen po ba? Hindi mo kailangan mamatay muna at pag-aralan ang buhay mo for many years bago ka tawaging santo. Sa salita po ng Diyos, buhay na tao, santo na, basta nananampalataya na kay Kristo Jesus. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, hi saint. Ayan, you're a saint. Ang sabi sa atin, grace to you and peace from God, our Father. Sabihin natin lahat, God, our Father. And Lord Jesus Christ. So, ang bigay sa atin ng ating Ama at ng ating Panginoong Jesus, walang iba kundi biyaya at kapayapaan. Yan po ang bigay niya sa atin. Okay? So, since it's Father's Day, we will talk about the attributes of the Father based on the Scripture and at the same time, application para sa ating mga tatay. No? So, kung meron tayong i-imitate, wala nang ibang magandang i-imitate kundi ang ating Diyos Ama. Amen po ba? So, fathers, listen up because this is also specially for you. Okay? So, una-una nakita natin, Paul was called and separated by God. Okay? So dito pa lang makikita natin, number 1, attribute ng Diyos, God has a plan for us. Sabi mo nga, God has a plan for me.
Yan. So katulad po ni Paul, tayo rin po ay tinawag ng Diyos. No? We are called, ang tawag nga po sa atin, ecclesia, called out once. Meaning out. Ecclesia, called. So called out tayo. From darkness, we were called out and into His marvelous light. So tinawag tayo ng Diyos. So we are called out once. At hindi lang po yun, pagkatapos nun, we are separated. Sabihin natin lahat, I am separated. We're separated for the purposes of God. There's another word for separated. It is the word holy. Sabihin nga natin, I am holy. Ayan, we were made holy by God. After calling us, choosing us, we are called holy by God. In fact, that is the purpose of God why He called us, why He chose us. Kasi gusto niya tayong gawing banal. Alright? Tayo ginawa ng banal, hindi natin ginawang banal ang ating sarili. Diyos lamang makakagawa nun. Amen po ba? You can never make yourself holy. Only God can make you holy. Alright? You are blameless, you are above reproach. Wala kang kapintasan sa harapan ng ating Diyos. Amen po ba? Sa harapan ng asawa mo, kapitbahay mo, kaibigan mo, meron ka sigurong kapintasan, pero sa harap ng Diyos, wala kang kapintasan. Sabi mo sa katabi mo, walang kapintasan to. Ay, walang kapintasan to, okay? And these are all part of the great plan of God for our salvation. Hindi lang tayo basta niligtas, ligtas na kayo, bahala na. Hindi po, tinawag, we are separated, made holy, and we are made blameless before Him. Amen? So yan po ang magandang plano ng Diyos para sa atin. At ang gagawin na lang po natin ay makikiayon tayo. We agree with it, we receive that. Huwag mo sasabihin na, ay hindi naman ako holy, hindi naman ako santo. Okay, huwag niyong tanggihan. Yan po ay pagmamahal ng Diyos para sa atin. Hindi nga tayo karapat-dapat, pero ginawa tayong karapat-dapat. Ginawa ka ng banal, ginawa ka ng malinis ng Diyos. Yan ang kanyang pagmamahal sa ating lahat. Amen po ba? So, huwag niyong tanggihan, tanggapin niyo ang pagmamahal ng Diyos. Okay? So, alam ko lahat tayo may mga plano sa buhay, pero between you and God, mas maganda ang plano ng Diyos. Amen? At lagi pong maganda ang plano ng Diyos. Revealed in the Bible are the plans of God for us. Yung po mga sinasabi ko ngayon ay bahagi lamang po yan na magandang plano ng Diyos. But every Sunday, after Sunday, we are able to see with our eyes, no? Ina-unveil sa atin by the Holy Spirit the beautiful plan of God. Kasi hindi ho kaya sa isang service yan. Maski isang buwan, kulang po para i-unveil sa atin ang magandang plano ng Diyos. And all this, lahat po ng magandang plano ng Diyos para sa atin was accomplished by the finished work of Jesus Christ. Without the cross, and I'm always giving emphasis to the work of the cross, the finished work of the cross, hindi ho posible ang plano ng Diyos. Hindi ka pwede maging banal, hindi ka pwede maligtas, wala pong magaganap kung hindi ginawa ni Kristo ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Siya ang tumanggap ng ating sala, siya ang namatay para sa atin, tinanggap ang ating kaparusahan, na buhay muli. Yan po ang ginawa ni Kristo. Amen? So I give emphasis to that because without that, useless itong mga plano na to. Hindi ho magaganap ang plano ng Diyos kung hindi dahil kay Kristo Jesus. Amen? Now, I want you to imagine how we got born again. Okay? I've always seen the earth, and the Lord showed me this. I've always seen the earth like a womb, parang sinapupunan. Okay? Para ma-born again ka, dapat may unang birth, may unang born, di ba? So, born muna bago born again. So, una, pinanganak tayo ng ating magulang dito sa lupa. Alright? So, isipin nyo na lang ang sarili nyo parang egg. Di ba sa loob ng womb, di ba, meron pong egg. And then, as we hear the gospel, we receive the seed, or sa Greek word, tingnan naman Greek word, sperma. Sperma is the Greek word for seed, which is the Word of God. When you receive the seed, the egg, that's you, and the seed, the sperma, meat, you got born again. Amen?
First born in the flesh, then born again in the Spirit. So that's the only way na tayo po ay magiging anak ng Diyos. When you receive the sperma or the seed, the Word of God. So napaka-importante po ang pakikinig ng salita ng Diyos. Keep on sharing the Word of God kasi dun lang po sila magkakaroon ng desisyon para tanggapin yung seed na yon at sila po ay magiging anak ng Diyos. Sila ay mapapanganak muli. Now, not born naturally, but now born of heaven, born of God. Sabihin nga natin, I am born of God. I am born again. Okay? Bakit po? Kasi naniwala, tinanggap niyo si Kristo sa inyong buhay. That is the beautiful plan of God for us. Totoo naman po na maganda ang plano ng Diyos sa atin. Naniniwala po ba tayo? In fact, in Jeremiah 29:11, lagi po itong binabanggit, I know the plans I have for you. Sino nakakaalam ng verse na yon? Di ba lagi natin kino-quote yan? Pero alam nyo ba, i-reveal ko sa inyo something. Contextually, hindi ho para sa atin yan. Pagbabasahin nyo po ang buong Jeremiah 29 verse 11, this was spoken to Israelites and the elders who were taken captive, dinala po sila sa Babylon. At ito po ang encouraging words ni Jeremiah para dun sa mga elders na yon. So, babasahin ko sa inyo dahil po nasa captivation sila po ay taken captive in Babylon. Ito po ang words ni Jeremiah para ma-encourage sila. For I know the thoughts or the plans that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Maganda po, di ba? At totoo naman, lagi mabuti ang plano ng Diyos sa atin. Pero, tinuturuan ko po kayo, contextually, this is not ours. Bakit? Kasi pag tinuloy nyo yung hanggang baba, meron na pong punishment, meron na pong I will kill, I will ganyan. Hindi po para sa inyo yon. So ito po, isa sa mga verses na hinugot lang sa gitna, hindi tinignan kung para kanino. Okay? But huwag kayong malungkot, mas maganda pa dyan ang plano ng Diyos. And it is not in a general statement, it is a detailed statement. He has called us. He has made us holy. He has separated us even from our mother's womb. Sineparate na po tayo, called by God to be made holy before Him. Amen? So, we reveal this slowly, one by one, because hindi ho nga kaya sa isang oras yan. But definitely, I would like to let you know, Jeremiah 29 verse 11 is not specifically for us. Good to quote, but not contextually for us. Amen po ba? Gusto ko lang po matuto tayo magbasa contextually. Okay? So, again, do not be sad because God has a great plan for us. And this is the great plan of salvation. Tayo po'y tinawag na ng Diyos at tayo'y ginawa ng mga anak ng Diyos. Sabi mo nga, anak ako ng Diyos. Ayan. At ito po, paano nangyari? So, sa mga baguhan sa atin, if you're still new here, this is for you so you understand. Paano ba maging anak ng Diyos? Okay? Hindi po kasi lahat ng tao sa mundo ay anak ng Diyos. Akala ng tao, basta pinanganak ka dito, ay pare-parehas na tayo. Lahat naman tayo anak ng Diyos. Hindi po. Alright? Basahin ko po sa inyo sa John chapter 1, verse 12 to 13. Yet to all who did receive Him. Did you receive Jesus? Okay. And to those who believed in His name. Do you believe in the name of Jesus? Ano daw ang meron kayo? He gave, binigay po ang alin? The right to become children of God. Only then, when you receive Jesus and when you believe in His name, only then are you given the right to become a child of God. So kung hindi ka pa naniniwala sa Kanya, sa Kanyang pangalan, kung ang wino-worship mo ay si Buddha, sorry, but you are not a child of God. You are the child of Buddha, but not of God. Okay? So hindi po lahat ng taong pinanganak sa mundo ay anak ng Diyos. Okay? If you did not receive Him in your life, sorry, but you are not a child of God. So anong gagawin ko? Receive Him today. Believe in the name of Jesus Christ, and you will have the right to become a child of God. Amen po ba?
So anong klase ito pagiging anak ng Diyos? Sabi dito, describe children born not out of or not of natural descent. So hindi ka galing sa natural, supernatural na po. Okay? Sabi dito, nor of human decision, hindi lang to desisyon ng tao, or a husband's will, hindi to desisyon ng asawang lalaki. But, ano daw? Born of God. Ito'y kalooban ng Diyos, ninais ng Diyos para sa iyong buhay, tinanggap mo at ikaw ay napanganak muli. Yan po ang nangyari sa atin kung bakit tayo ngayon anak ng Diyos. Sabihin natin muli, anak ako ng Diyos. Why? Because we believe in the name of the Lord Jesus and we receive Jesus Christ. This is the greatest miracle that happened to us. And that is why now we are children of God the Father. This is the greatest miracle. Na-transform po tayo, regenerated muna, tapos na-transform ang ating kaisipan, and then we are led by the Spirit of God. And those who are led by the Spirit of God, yan po ang dahilan po niyan ay dahil anak po kayo ng Diyos. Okay? So, brothers and sisters, if you never had a father in your life. Di ba may mga ganon? Hindi nakilala ang kanilang ama. No? Yung iba naman, nandyan yung ama pero hindi nila nadama ang pagiging ama ng kanilang tatay. Huwag kayong mag-alala. Ang tunay na ating ama ay walang iba kundi ang ating Diyos Ama. We have a heavenly Father. Tayo po'y pinagkatiwala lamang sa ating mga magulang. Pero ang totoo nating tatay ay ang Diyos Ama. Amen? Praise God. So, ang ating Diyos Ama ay tapat, mapagbigay, mapangunawa. Kung hindi man kayo maunawaan ng inyong mga tatay sa lupa, huwag kayo mag-alala. May tatay tayo sa langit na umuunawa sa ating lahat. Amen po ba? He is our Abba Father, our Daddy God. Yun po ang pinaka-intimate, most intimate call sa kanilang salita, no? Yung word na Abba, Father. Sa atin naman, Ama o Tay o Daddy. Iba naman, Paps, di ba? Ganun po yun. So, yan po ang first part natin. Ang Diyos po ay may magandang plano sa atin. Huwag ka nang mag-alala. Meron tayong Ama. Okay? So, application para sa mga ama. Kung kayo po ay may hinahanap na, someone to follow after. Sino ba pwede kong gayahin? No? Wala na pong iba kundi ang ating Diyos Ama. The Word of God tells us in Ephesians 5:1, therefore be imitators of God as dear children. Mga anak po ba tayo? Okay, ang imitate po natin ay ang ating Diyos, no? So, imitate Him. So, mga fathers, maganda pong inspirasyon ang ating tatay. No pressure. Of course, God the Father is always perfect. But, kung meron tayong i-imitate, gagawing modelo sa ating buhay bilang mga ama, wala nang iba kundi ang ating amang Diyos. Okay? At as fathers, head of the family, mga tatay, ayan, also have a plan for your family. If God has a plan for His children, maganda rin po, mga tatay, maganda po na may plano kayo para sa inyong pamilya. You are the leader of your family, you are the head of the family, therefore have a plan para may direksyon po ang pamilya. Amen po ba? At mga misis, huwag kayong kontra ng kontra. Diba? Hayaan nyo naman, bigyan nyo ng puwang na ang mga mister may plano, di sundin natin ang plano ni mister. Amen! Ayan. Amen! Dapat mas malakas yung boses ng mga mister. Amen! Ayun. Huwag natin kontra. Kasi alam nyo, nawawala naman ang loob, lagi nyo nalang kinontra, di ba? So kung may plano si mister, suportahan po natin. Kasi po, if we always go against them, then of course, pwedeng sumama loob, pwedeng, sige, bahala ka, ikaw ang gusto mo yung plano mo, di ba? So whether short-term or long-term plans, suportahan po natin ang ating asawa. And you know what? Your children will look up to the father. They will be inspired by the father, no? So, whether ang plano nyo, pupunta lang kayo sa eskolta,
Alam niyo si pastor kasi paborito yun eh. Taga Binondo kasi yun eh. Sabi niya, kakain tayo dun sa, never heard yung restaurant na yun, pero sa amin hindi naman kami taga Maynila eh. Kakain tayo sa Moderna. Sino nakakalam ng Moderna? Meron yun. Ayan, Moderna, sa may Escol, kakain daw doon. Tapos yung mga authentic Chinese food. So whether it be that kind of a plan, yung mga simple lang, o big time, o mag-a-abroad tayo, dadaling ko kayo sa Disneyland, suportahan po natin ang ating mga asawa. Amen po ba? Lalo-lalo yung mga bata. It's so good when the husband or the father makes a plan, he presents it to the children, lahat na-excite. Si Pastor Mike po mahilig sa ganyan. Talagang, pupunta tayong, kala mo kung saan, sa Tagaytay. Pupunta tayong Tagaytay, ha? Usually kasi po, pupunta kami sa Tagaytay. Hindi pa uso yung mga Starbucks, tsaka restaurant noon. Ang meron lang doon, mga gasolinahan. Kada January 1, pagkatapos ng putukan, nandun po kami sa gasolinan sa Petron. Anong ginagawa namin? Nagpapalamig at kumakain ng ice cream. Ayun. So, sama namin pamilya nila Pastor Ronnie, babiyahe lang kami doon. Halika, pupunta tayong Tagaytay. Tapos papark kami sa may gasolinahan at kakain kami ng ice cream. Tapos pagkatapos doon, uuwi na kami. Pero may it be that simple na plano, no? It's fun when the father leads the family in those things, no? And whether malapit lang o malayo, suportahan natin ang ating mga ama. Si Pastor Mike, pag bumabiyahe po yan, okay? Para kami mga sundalo. Lahat talaga nakalista kung anong gagawin namin at dapat makasunod kami. Pagdating namin sa lugar na yon, let's say nakarating kaming Hong Kong, walang pahinga yon. Alam yan ng staff, walang pahinga. Pag sinabi namin, pahinga naman tayo. Walang pahinga, nasa ibang bansa tayo. Sulitin! Kaya lahat kami, pagdating sa bahay, namamaga yung mga paa namin. Sobrang pagod namin dahil kay Pastor Mike walang pahinga. Kailangan biyahe, lakad, sulitin ang bansa. So ganun kami. So anyway, we enjoyed the plans of Pastor Mike for us. So fathers, lead your family with a plan. Una po, have a plan in mind. Maganda po na kung ano man yung dreams nyo, planuhin nyo po yan. Number 2, you should know your plan. Dapat alam nyo, no? Pinagpe-pray muna po yan, pinag-iisipan at inaayos. Hindi yung, halika na, alis na tayo. Asa ng budget? Wala bang budget? Mrs., wala bang budget? Biglang punta kay Mrs. Teka muna, ayusin lahat, di ba? Tapos, yan po ay nangyayari pag pinagpe-pray po natin. Sama nyo ang Diyos sa inyong mga plano. And then number 3, enjoy your plans with your family. Okay? So maganda po na ini-enjoy natin kasama ang pamilya. Now, maganda naman po paminsan-minsan kasama ang barkada, no? Mga tatay. Okay naman yan, minsan-minsan. Pero mas sulit po and mas worth it kung ang plano nyo po ay para sa pamilya. Diba? So napakaganda po, nakikita nyo, busog na busog yung mga anak nyo, nagtatawanan ng mga anak nyo. Kesa naman naubos yung pera mo, kasama mo lang ay barkada. Mas maganda po ang pamilya ang kasama. It's worth it, no? So lahat po tayo ay magiging masaya. Memories, making memories together as a family. Okay? So, yan po ang ating gawin, mga tatay. Kung may tutularan tayo, tularan na natin ang Diyos Ama. May magandang plano para sa pamilya. Okay? So that's number 1. God has a plan for us. Number 2, God our Father is a promise keeper. May pangako siya, panahon pa ng mga propeta, at yan po ay ginampanan niya. Bawat isa sa kanyang mga pangako ay ginampanan niya. And He used, of course, His Son, Jesus Christ, to fulfill all His promises. Let's go to 2 Corinthians 6:18. Ang sabi po dito, and I will be a father to you. Yan po ang pangako niya. Magiging ama ako sa inyo. And you will be my sons and daughters. Magiging anak ko kayo, ang sabi ng Diyos. Says the Lord Almighty. So yes, He is our Father and He is Lord Almighty. Ang ating Ama is a mighty God, Almighty God. So nothing is impossible to our Father God. Amen po ba?
Walang imposible sa ating Diyos Ama. Amen. Mahirap ba ang problema mo? Lumapit ka sa ating Ama. Amen. Wala pong imposible sa Kanya. So ito po ang pangako niya. At naganap na po ba? Yes, naganap na dahil kay Jesucristo na siya nag-alay ng Kanyang buhay para sa atin. So let's drop down to Galatians 4:6. This is the fulfillment of it. Galatians 4:6-7. And because you are sons, naganap na. You are sons, kasama na po dyan ang daughters. God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying out, Abba, Father. Sabihin natin lahat, Abba, Father. Kung bakit tayo nakakasigaw sa Kanya, nakakahingi ng tulong sa ating Ama, is because ang Spirito na nasa atin ay Spirito ng Kanyang anak. Kaya ang tawag natin sa Kanya, Abba, Father. Amen po ba? See yourself as a legitimate child of God. Hindi ka illegitimate. You are truly a child of God. And God will treat you just like He treats Jesus Christ. Amen? Huwag nating i-reject yung katotohanan na yon. Because the only reason why things are not working for us, sometimes we reject the truth. Ay, hindi pa. Mayroon akong issue eh. Tanggalin mo yung issue na yan. Lahat yan, binayaran na ni Kristo. Ikaw ay tunay na anak ng Diyos tulad ni Kristo Jesus. Amen? Receive that. And sabi pa dito, therefore, you are no longer a slave, but a son. Son here is a mature child of God. No? And if a son, then an heir of God through Christ. So hindi ka lang anak, hindi ka lang niluluklukan ng Espiritu ng Diyos, kundi ikaw ay tagapagmana ng Diyos. Sabi mo, tagapagmana ako ng Diyos. Eredera ka, eredero ka. Amen po ba? So we are given an heir. Alright? Tayo po may mana galing sa Diyos. So, before you think of serving God, always see yourself first and foremost a child of God. Yung iba gusto nila sabihin, alipin ako ng Diyos. Ako ay servant of God. Okay naman po yan. Pero kung yan lang ang tingin mo sa sarili mo, nagkakamali ka. You are first and foremost a child of God. Now, if you want to serve God because you have realized, meron kang revelation kung gaano kabuti ang Diyos at gusto mong ialay ang buhay mo para maglingkod sa Kanya, then you are also a servant of God. Pero hindi ka muna servant. Ikaw ay, anak. Anak ka muna ng Diyos bago ka servant. Amen? Tulad ng mga anak natin. Sila ay hindi mga alipin sa bahay. Alipin ba tawag niyo sa mga anak niyo? Hindi, mga anak yan. Ngayon, kung gusto nila magsilbi, dahil mahal kayo ng inyong anak, gagawin nila yan. Pero anak muna sila bago sila nagsilbi. Amen po ba? So you see yourself in that position, alright? And you will see yourself able to receive from God. Kasi kung tingin mo sa sarili mo, servant ka lang, di doon ka sa kusina, di ba? Feeling mo, hanggang dito lang ako. Pero pag anak kasi, dire-diretso sa kwarto, tama? Walang katok-katok nga eh. Dire-diretso, sabay higang gano'n sa kama, di ba? Wala nang pag diretso. Bakit? Anak eh. Iba ang anak. Pero pag servant ka lang at yun lang ang tingin mo sa sarili mo, kakatok ka muna. Dahan-dahan ang pagpasok, dahan-dahan ang paghingi para ka bang alipin na nagbebeg ng mercy sa ating Diyos. No? But God has called us His very own children. Amen? This is a fulfilled promise of God. Why? Because God is a promise keeper. Amen po ba? So, good reminders to the fathers. Mga ama, yung ating mga pangako, hindi kailangan mapako. Amen po ba? You have the Spirit of God in the inside of you. Therefore, you can also fulfill your promises to your children. Amen? Amen. Ayan. Napakasarap po pag yung pangako ni tatay ay naganap. Nangyari, no? Pero napakasakit pala yan sa isang bata pag hindi mo na-fulfill yung inyong pangako sa kanila. You know, as a parent who now have grown-up children, ngayon na-express na nila sa akin at nakakapagkwento na sila sa akin yung mga pinagdaanan nila nung bata. Kukwentuhan ko kayo.
yung mga anak ko, minsan nag-uusap kaming may conference eh. Okay. Tapos nakwento sa akin ng anak ko, kayo nga mami hindi nyo feel ni daddy yung pangako nyo eh. Naging traumatic daw sa kanya. Sabi ko, ha? Traumatic naman? Sabi ko gano'n. So anyway, nag-explain siya, ganyan. Sabi ko sa kanya, hindi ko alam yan. Ang daddy mo siguro may alam yan. Hindi ko alam yan. So in behalf of your daddy, sabi ko, nag-sorry po ako sa kanya. Kasi sa atin, maliit na bagay lang yun, di ba? Kunwari, laruan. Hindi mo na ibigay yung laruan na pangako. Sa atin, parang laruan lang naman eh. Pero sa kanila pala, napaka-big deal. Kasi, syempre tayo, matanda na, sila bata, yun yung mundo nila nung panahon na yon. So when we do not fulfill our promises to our children, to them, it's such a big deal. And sometimes, they cannot process why was the promise not fulfilled? Akala nila galit sa'yo, o kung ano man yung mga issues, you know. So sometimes, they're not able to process. So ito po yung natutunan ko na lang dahil sa mga anak ko, na yung mga pangako ko pa lang namin, 20 years ago, naalala pa nila. Okay? To the point na nag-sorry po ako sa kanya. Sabi ko, sorry anak, hindi ako yung daddy mo yun eh. Sabi ko gano'n. Sorry, in behalf of your daddy, I'm so sorry, you know? And hindi ko na mabibigay yung laruan na gusto mo, pambata lang yon. Pero I'm sorry na hindi namin na-fulfill. So fathers, you know, as much as we can, kung ano yung pangako na ibigay natin sa anak natin, you have the Spirit of God in you, therefore you can fulfill the promise. And of course, mga bata, kung hindi naman na-fulfill for some reasons like financial o may mga pangyayari kung bakit hindi nangyari yon, unawain din natin, no? So, mga magulang naman pwedeng bumawi later on. So, yun po ang natutunan ko because I have older children now, no? Nasa line of 20s na sila lahat. And now they can reason out with me. Alam niyo po ba, iba na ngayon ang pagpalaki sa anak eh. Dati po, napakadali. Di ba? Napakadali. Kasi isang sut-sut lang sa amin ng hindi nga sut-sut, isang ganun lang, lahat kami naninigas na eh. Eh ngayon, maski maubos na yung sut-sut mo. Baliwala. Di ba? Baliwala. Parang wala kang kausap. Tapos pagka nag-e-explain ka, ngayon yung mga bata, pwede sila mag-explain. Kamusta naman kami? Hindi kami pwede mag-explain. Alam mo, sasabihin niya, bakit ngayon ka lang? Bakit gantong oras ka umuwi? Late ka na. Okay? Sabi mo, kasi ganito. Anong kasi ganito? Okay? Sumasagot ka pa? Ba't nagtatanong ka, di ba? Ganun kami dati. Bawal sumagot. Tatanungin ka, pero bawal sumagot. O kamusta naman kayo mga teenager ngayon? Nag-explain kayo, ang dami yung sinasabi, sa hulit-huli kami pamali. Kasi naman, mami, na-flat tire nga eh. At saka na-traffic pa kami. Tapos pagagalitan mo ako ng ganyan. O, di ba? Ako pa ngayon ang mali. Pero kami noon, walang explanation. Kaya na-flat na hat ng tires mo, wala. Late ka pa rin. Tapos ito pa yon, late ka na, grounded ka pa. Wala nang party-party. O, para umulit ka. Sige, umulit ka. Tapos ka. Naiiyak ka? Huwag papatakan luha mo. Pumasok ka sa kwarto. Iiyak-iyak ka pa dyan? Bawal yun. Kayo. Iba ngayon mga bata. Grabe. Ang taas pa ng boses. Mga anak, napakapalad nyo ngayon. Sobrang palad nyo ngayon. Kung dinaanan nyo yung mga dinaanan namin, ako. Bawal. Hindi kami nakakasagot. Ngayon, ang dami niyong sagot, ha? Ang dami niyong explanation, ha? At kami naman nakikinig. Talaga naman nakikinig kami kasi naramdaman namin ang pakiramdam na hindi namin na-express yung sama ng loob namin, di ba? Sinaloob na lang namin, pati luha, pinabalik namin. Wag lang mapagalitan kasi pag umiiyak ka, iiyak-iyak ka pa dyan. Bawal yun. So, wala kaming choice kundi sa loobin yun. Nagalit na kami sa magulang namin. Ayaw namin mangyari yun. Kaya I know this generation, yung mga kaidaran ko, ayan, hinahayaan natin magsalita yung mga anak natin. Pero mga anak, wag naman kayo sumobra na nakalimutan nyo, kami yung magulang. Diba? Kasi sa dulo nung kami na mali. Kasi mami, hindi mo naman na iniintindihan. You're invalidating my feelings. O, diba?
The invalidation word. Hindi ko na, sabi ko, ha? Anong invalidate? Alam ko, ticket lang yun. Yung word na yun, nasashock ako doon sa invalidation. Ayan. You're not validating my feelings, Mami. Sabi ko, ano ba yung ibig sabihin nun? Bigla akong nag-scan, nag-browse sa isip ko. Hindi ko maintindihan. So, finally, naintindihan ko na kailangan intindihin mo yung nararamdaman nila. Yun. Yung pala yun. Okay, sa amin walang ganun. Pag sinabing 12 o'clock, 12 o'clock. Walang 12:01, 12 o'clock. At hindi ka pwede mga tuwiran. Hindi pwede yan. Sana maibalik yung ganun, ano? Parang ang dali-dali nung ganun. Pero hindi. Ayaw namin sumikip ang inyong dibdib. Ayaw namin na kayo ang tawag doon, yung kim-kim at magalit na lang sa amin. We want to understand you, but please, in all this freedom that you are receiving, please still respect and honor your parents. We are doing our best. All the best we can. Totoo po yan. Okay? So, respect for parents. Okay? So, again, asa na tayo? Una, God has a plan for us. Pangalawa, God is a promise keeper. So, you have that spirit in you, the spirit of God. So, be a plan maker and be promise keeper. Okay? So, involve nyo rin mga fathers, ang inyong mga anak sa inyong mga plano. Maganda po yan. Tingnan nyo ang ating Ama, in-involve si Jesus Christ. Right? In fact, Jesus Christ was the one who expressed the will of the Father, who expressed the love of the Father. So, together, you become a team. You have this good relationship going on at meron kayo na-accomplish together. Amen po ba? That's a very good idea coming from the Father. At si Jesus po, ginawa niya ang kalooban ng kanyang Ama. No, they feel like, hindi lang feel, but they are truly in unity. Kaya po nila ginawa yon. So that is the same thing that you would feel with your son or with your daughter as you do things together. Tingnan niyo ang sabi ni Jesus, John 6:38, "For I have come down from heaven not to do my own will, but the will of Him who sent me." So it's like a teamwork. Father and son, father and daughter, di ba? Mother and daughter, mother and son. Maganda po yun. Okay? So that is God being a promise keeper, involving even the family to keep His promise. Number 3, God declares us His children. Sabihin natin lahat, anak ako ng Diyos. Ayan. And God already declared that. Inangkin na tayo ng Panginoon. He is not ashamed of us. He calls us His own and He will never disown us. Never, ever. Yan po ang sinabi niya sa Book of Revelation, I will never, ever blot out your name from the book of life. Yan po ang pangako niya sa bawat mananampalataya ni Kristo. Never, never, ever blot your names out of the book of life. So nakakasiguro tayo, we are assured and we are secured na hindi tayo buburahin ng ating Diyos, yung ating mga pangalan sa aklat ng buhay. Amen po ba? And John 17:9-10, Jesus being the express will of the Father, declared this. Diniklara po ito ni Jesus. Alam niyo kung bakit? Hindi ho natin makikilala ang Ama kung hindi dahil kay Kristo Jesus. So every time Jesus speaks, listen up. Because you will learn of the Father every time Jesus speaks. Okay? Ang sabi po ni Jesus, I pray for them, tayong mga mananampalataya. I do not pray for the world, but for those whom you have given me. For they are yours. Sa inyo sila, Ama. And all are mine. All mine are yours. And yours are mine. And I am glorified in them. So tayo ay sa Ama, tayo rin po ay kay Jesus. Inangkin na po tayo ng Panginoon, kaya walang-wala po makapaghiwalay sa atin sa kanila. Amen po ba? That's the security that He gives us and He is glorified in us. So Jesus declares these words kasi hindi siya nahihiya sa atin. Hindi niya tayo kinahihiya. Nagkakasala at nagkakamali pa tayo pero hindi tayo kinahihiya ng ating Panginoon. Okay? So fathers, ito naman maganda pong bilin dahil ini-imitate natin ang ating Diyos. Fathers, the best way to make your family secure is you declare words over them. Make them secure because of your words that you speak over them.
Words coming from the Bible, words coming from your heart because you have the love of the Father in you. No? So, ideklara nyo. Alam nyo, minsan, mga bata, hinuhulaan nila. Sino naka-experience nito nung panahon natin? Panahon natin. Hindi nyo alam kung mahal kayo ng magulang nyo eh. Sa totoo lang. Hindi ko alam yon. At sa isip naman nila, pinag-aaral ko yan, binibihisan ko yan. Parang automatic na sa nila, mahal nila tayo. But no words were spoken to us. Ewan ko sa inyo, pero sa amin, di uso yung, I love you, anak. Walang ganyan. Kaya sa isip-isip ko noon, nung teenager ako, mahal kaya ako ng magulang ko? Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Pero nung nagkaroon na ako ng sarili kong anak, sabi ko, imposible hindi ako minahal ng nanay ko. Yun ang pinakamalaking revelation ko nung nanganak ako. Kasi yung pag-ibig na meron ka para sa anak mo, marirealize mo, imposible. Biro mo, 9 na buwan mo kinarga. Tapos aalagaan. Buti sana pagkatapos nun, ilalagay mo na lang isang santabi. Hindi, magpupuyat ka, pakakainin mo. Madaling araw, nagpapakain ka. All this na sabi, doon ko po na-realize, siguradong minahal ako ng nanay ko. Amen? I had that realization. But these words were not spoken to us. So ito po ay magandang aral sa ating mga magulang. Ang Panginoon sinasabi na mahal niya tayo, na tayo ay sa kanila. Mga magulang, huwag nating pahulain ang ating mga anak. Why don't you tell them, anak, akin ka. Ako ang tatay mo, ikaw ang aking anak. Ako bahala sa'yo. Secure them with that. Anak, mahal kita. Alright? So, this gives them security because, we came from that generation when words were not spoken. Kailangan alam mo. Alam mo na lang basta na mahal ka ng iyong magulang. And it's very difficult. Kasi pag pinagalitan ka na ng magulang mo, ang iniisip mo automatic, hindi siguro ako mahal ng nanay ko. Hindi siguro ako mahal ng tatay ko. Kaya gantong sinabi sa akin. Okay? Huwag na po natin sila pahulain. Sabihin po natin sa kanila, you are mine. Akong bahala sa'yo. Mahal kita, anak. And we have been spoken these same words by Jesus Christ. Si Jesus po ang nag-reveal na tayo ay mahal ng ating Diyos Ama. Saan po yan? John 17:23. Sabi po ni Jesus sa kanyang prayer, he was praying to the Father, sabi niya, I in them, si Jesus daw ay nasa atin, and you, God, in me, sabi ni Jesus, that they may be made perfect in one. And that the world may know that you have sent me, and, ito na po, and have loved them, tayo mga believers, as you have loved me. So ito po ang deklarasyon na tayo po ay mahal ng ating Diyos Ama. Gaano tayo kamahal? Kung anong pagmamahal niya kay Kristo, siyang pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. You are loved by God. And Jesus demonstrated the great love of the Father at the cross when He died for our sins. Amen? So sabihin niyo po yan sa inyong mga anak. Anak, I love you. Hindi man kailangan mayat maya, no? Baka naman OA na yon. Pero paalam niyo po sa kanya, anak, mahal kita. And the best time to let them know that, especially pag sila'y may nagawang mali. It's sometimes difficult, but I guess it comes with practice. Pag sila may nagagawang mali, anak, tandaan mo, mahal kita. Ha? Maski anong nagawa mo, mahal pa rin kita. And that gives them assurance na minahal sila, hindi dahil sa kung ano man, kundi dahil sila ay anak natin. Okay? Tulad natin, tayo ay minahal ng Diyos, hindi dahil tayo ay mabuti. Hindi tayo ay dahil kamahal-mahal, kundi He is God and He is a Father to us all, and therefore He would love us with an everlasting love. Amen po ba? Praise God. So, number 4 na po tayo. Grace and peace is given to us by our Father. So, we should see ourselves loved by God as we are, just the way we are. At ang bigay niya lang po sa atin ay biyaya at kapayapaan. That is the guideline. Pastora, may ginawang mali yung anak ko eh. Anong bibigay ko? Grace and peace pa rin.
Hindi, pastora, matindi na ang ginawa sa akin ng anak ko. Grace and peace pa rin. Okay? Lahat naman po yan, lahat ng books to the Gentiles, formerly Gentiles, laging grace and peace. Minsan, grace and love, pero mas madalas po, grace and peace ang bati lagi ng mga apostles. Grace and peace from God our Father and from our Lord Jesus Christ. So, pastora, hindi karapat-dapat yung anak ko. That's what grace is all about. Hindi siya karapat-dapat, pero biyaya pa rin ang ibibigay natin. Okay? So, just like Jesus, before He made any miracle, before He did any ministry, ang pag-ibig ng Diyos para sa Kanya ay nandun na. And God was well pleased with the Son, even though He has not yet made anything, any ministry. He did not make the blind to see, He did not turn the water into wine, pero mahal pa rin siya ng Diyos. This happened at the baptism of Jesus in the river Jordan. Sabi po sa Matthew 3:17, and suddenly a voice came from heaven saying, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." Sinabi to ng Diyos, wala pang miracle si Jesus. Hindi pa siya nagpe-pray over maski na isang tao. This was spoken by God. Meaning to say, wala ka pang ginagawa. And put yourself here. You can put your name here. This is my beloved Blessy, in whom I am well pleased. This is my beloved Nina, in whom I am well pleased. Put your name right there. Wala ka pang ginagawa, mahal ka na ng Diyos. Amen. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. God is pleased with you, maski wala ka pang ginagawa. Simply because you are His child. Amen. Dahil anak ka niya, kaya mahal ka niya, kaya siya ay nalulugod sa'yo dahil anak ka niya. So mga magulang, application, maski walang medal iuwi ang inyong anak, magja-Jollibee pa rin kayo. Amen? Maski na 5th honor ang anak nyo at lilima lang sila sa classroom nila, magma-McDonald's pa rin kayo. Amen? Bakit? Kasi anak mo siya. Amen? You love Him and you are pleased with Him simply because you are my child. Amen? Hindi kailangan ng medal para mag-Jollibee. Hindi kailangan ng honorary award para lang mag-celebrate. Nag-graduate anak mo, di mag-celebrate kayo. Amen? And that shows your child, I don't have to be, who I'm not. Kasi minsan yung iba, di ba sabi nga ng mga drama, kaya lang naman ako gumawa ng ganito kasi gusto ng magulang ko. So it's all about the parents na wala na yung identity ng bata. We don't want to be those kinds of parents, no? We just love our children just the way they are. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Because this is the same love we have received from the Father. The same love. Maski nga nagkakamali tayo, mahal pa rin tayo ni Lord Of course, that is not an encouragement to do wrong. I'm just telling you na kung sakaling dumating kayo sa puntong yon, mahal ka pa rin ng Diyos. Maski bumagsak ang anak nyo, anak mo pa rin yan. Amen? Ako nga itong encouragement ko sa anak ko, grades lang yan. Basta ipasa mo. Ganyan po ako kasi ganun din po magulang ko sa akin. Basta ipasa mo. Okay na yan. Pagdating sa professional life, iba yan. Your academic grades is not your professional life is not dependent on that. You can do well even though hindi ka magaling academically. Amen? Now, hindi ko naman sinasabi, kung magaling naman kayo, why don't you do well? Pero kung hindi talaga, may mga estudyanteng ganun Tulad ko, hilig ko lang kumanta. Di ba? Hilig ko lang maglaro-laro, mag-volleyball. Kasi marunong ako makipagkapwa-tao, yun ako. Pero yung iba naman, iba sa kanila. Sa kanila talaga magaling sila mag-memorize, math. Well, praise God. Iba-iba tayo ng talento. But even so, love your children as the way they are. Amen? Palakpakan natin si Lord. Now, bibigyan ko lang kayo maiksi lang to. 2 kinds of wrong parenting. Meron ding wrong parenting. Okay? And the first one, do we have it there?
The first one is permissive. Permissive, ibig sabihin, hinayaan mo na lang. Kumakain ng bulate, hinayaan mo. Diba? Ano ba namang klase yun? Hindi naghuhugas ng kamay, hayaan mo siya. Hindi po pwedeng gano'n, no? Hinayaan mo at walang disiplina. Yan po ang very permissive. Hindi po yan godly. Okay, number 2 is abusive naman. Ito naman yung sobra, bawat kibot, bawat galaw, lahat na lang, sit properly, do this, do this, do this. Lahat na lang ginawa, wala nang galaw yung bata. Manginginig yung bata. Okay? Abusive naman po yon, whether verbal or physical. Okay? So, wag din po tayong abusive. So, anong maganda po? There are 2 kinds of biblical parenting at napakadali lang po, with grace and peace. Yun po ang una. Pastora, ang kulit Grace and peace. Bakit? Tingin nyo, pag hindi nyo binigyan ng grace yan, aayos siya? Hindi rin Grace and peace, pero number 2, with training. May disiplina pa rin. Pero hindi mo binubulyawan. Amen? But ikaw ba, binulyawan ka ng Diyos? Hindi. Never. Never ka binulyawan ng Diyos, kaya huwag mong bubulyawan ang iyong anak. Kung ikaw ay nabibigla, napabulyaw ka, alam niyo, mga magulang, mag-sorry ka. Sorry anak ka, napalakas ang boses ko. Okay? This can be learned. Bago nyo disiplinahin ang anak, disiplinahin nyo muna sarili nyo. Kung puro hataw ang alam nyo, nung pinalaki kayo, kasi pasensya na, yung iba talaga hataw Diba? Batok, bawat galaw mo. May mga magulang gano'n, kung anong hawak ng sandok, pak! Tatamaan ka talaga, diba? Pero iba na ngayon. Now that we have received grace and peace from God, we also give grace and peace to our children. Pero with training. With training. Yes, we should still discipline. Otherwise, magiging permissive naman tayo. Parang hinayaan mo na siya sa kamalian niya. Hindi ho maganda yon. So these are the 2 kinds of biblical parenting. With grace and peace and with training. Bakit po peace? Kasi ayaw naman natin matakot ang anak sa atin. Malayo pa lang, gusto nang tumakbo ng bata. Baka kutusan ako ng tatay ko, baka sigawan ako ng nanay ko. Hindi po yun ang gusto natin, no? Na nagtatago ang bata. Tapos pag umalis tayo, yehey! Wala sila nanay! Di ba? Yung mga, pag wala tayo sa bahay, yun, tuwan-tuwa yung mga bata, wag po tayong ganon. Pag-ibig at pag-unawa ang galing sa Diyos, yun din po ang ibigay natin sa ating mga anak. Amen po ba? So fathers, earthly fathers, application, as we imitate God, you have the grace and peace of God, you can also give it to your own children. Kung anong natanggap mo, hindi naman sigaw ang natanggap mo sa Diyos, kundi pangunawa din ang ibigay mo sa iyong anak. Brother Bob? Ay, wala pa. Brother Bob. Ayan. So may tamang, and by the way, sa mga may maliliit pang anak, makinig, may tamang palo, pero walang tamang bugbog. Amen? Ang bugbog ay laging mali. Walang dahilan para bugbugin ang iyong anak. There is never a good reason para bugbugin, sipain ang isang anak. May tamang palo. Hindi ka galit at pinalo mo para matandaan lang, hindi para maglatay sa inyong balat ng anak. Alright? Give grace and love to your kids. Pagkatapos mong paluin, sabihin mo, anak, mahal kita, kaya tinatama kita. Yun po ang tamang palo at tamang disiplina galing sa mga magulang. Okay? God did not give us wrath and fear. God gave us grace and peace. And the best example is the prodigal son. The story of the prodigal son. Kung sasabihin mo, Pastora, matindi na matindi. Tanda na nung anak ko. Tapos, kung ano nung ginawa sa akin. Pamantayan pa rin, grace and peace. You know what the prodigal son did? Kinuha yung mana niya, buhay pa ang kanyang magulang. Lapastangan yon, di ba? Buhay pa siya, hiningi na yung mana. Kinuha lahat. Ginamit sa prodigal living. Ginamit sa pag-inom, sa pagbabarkada, prostitution. Tapos nung nagutom na, kumalam ng tiyan, hindi naman siya repentant. Nagutom siya Naalala niya ang bahay ng ama. Bumalik siya. Pero ang ginawa ng ama, tinadyakan ba? Sinabi, ikaw talagang bata ka? Hindi po.
grace and peace ang binigay sa kanya. Pinupog ng halik ang bata. Actually, hindi na bata yon. He was already a young adult. Pinupog ng halik sa liig, sa kanyang mabahong amoy, sa kanyang maruming kasuotan. Niyakap ang bata. Binigyan ng bagong damit, sapatos, at yung singsing na kanya, ibinilik sa kanya. This is the love of the Father. This is giving grace to those who do not deserve it. And because of that, that's how the heart of a child will turn around. Realizing na wala nang ibang lugar tulad ng bahay ng aking Ama. Wala nang lugar ang matatagpuan ko na magbibigay sa akin ng gantong pagtanggap, ng gantong pag-ibig, kundi sa bahay ng aking Ama. And so, not only will you teach them to understand your love for them, but you will also teach them to trust the Heavenly Father who loves us all. The Father who loves each one of us as His own child. At kapayapaan po ang mararanasan ng ating anak. Tandaan niyo po to, we can never change our children. Are you trying to change your children? You cannot. Only God can do that. Pero even God cannot force your children. Alam niyo gagawin natin? Paano tayo nagbago? Nag-submit muna tayo sa Diyos, sa Kanyang kalooban, kaya tayo nagbago. Kaya huwag mong asahan na ikaw ang pagbabago ng anak mo. You can pray for your children, you can teach your children, but the changes will be their own decision. Anong gagawin niyo? Lord, nasabihan ko ng anak ko, naturuan ko ng inyong salita, lagi kong pinapaalalahanan, but now I cast all my cares upon you. I will not worry. I have cast my care, my son, my daughter to you. Hindi na ako mag-aalala. Minsan nakala ng tao, ay nag-aalala ako kasi mahal ko yung anak ko. Hindi kayo nasa ayos. You are using your own strength, your own ability para mabago isang tao na hindi naman nangyayari. Pagkatiwala nyo sa Diyos, Panginoon, kayo nang bahala sa aking anak. Ako na lang po magpapaalala pero alam ko kayo magbabago ng kanyang puso. And that's the way it goes. Life is about love, acceptance, forgiveness, repeat. Love, you love your children, you accept them for what they are, you forgive them when they make mistakes, and then repeat again. That's what life is about. Maging asawa, maging kaibigan, maging mga anak. That's what life is all about. The same love, the same acceptance and forgiveness that God has given us all. Amen? May natutunan po ba tayo? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God! So Father, we thank you. We have learned today that you have a great plan for us. We receive that plan. Umaayon kami dyan, Panginoon. Nagpapasalamat kami sa magandang plano na ibinigay niyo sa amin. We also thank you, Lord God, that you are a promise keeper. And with the same spirit, we keep our promise to our children, even to people who we have said our promises to. Salamat din, Panginoon, that you, our Father God, you believe in us. Kaya po, naniniwala kami, Panginoon, we can do great things, Lord God, because of you. We also know, Lord God, na sa pamamagitan ng iyong pag-ibig, we can always break through sa aming mga pinagdadaanan, Panginoon. You have accepted us as your own children. You have declared us as your children. Kaya kami po ay forever in a position that is high above all powers and principalities. We are seated with Christ in the heavenly places. Therefore, we thank you, Father God. And most especially, we thank you for the grace and the peace we have received from you. The same grace, the same peace we apply to our own family, to our loved ones, to our children. Maraming salamat, Panginoon. We give you all praise and all glory in Jesus' name. And everybody says, Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. And for those people, maybe you're a first-timer here at nagtataka ka, hindi pa pala ako anak ng Diyos? Okay. May pag-asa.
Dahil ito pong salvation na to, ito pong alok niya bilang maging anak ng Diyos, ay para sa lahat. Kung hindi mo pa nagagawang tanggapin si Kristo sa iyong buhay, hindi ka pa naniniwala at dinideklara si Jesus ay Panginoon, this is your wonderful opportunity. Today is the day of salvation. So, just join me in this very short prayer. If you believe in Jesus, sabihin mo to, Lord Jesus, I believe in you. I receive you in my life. Naniniwala ako na ikaw ay namatay para sa akin at nabuhay muli. Tinatanggap ko ang salvation na ito. Maraming salamat. I believe I am now a child of God. I thank you. And this is my declaration. In your name, Jesus, my Lord and my Savior. And everybody says, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Thank you, Lord. You are now a child of God. As simple as that. And we rejoice with you. As simple as that. Pinasimple na ng Diyos because He wants all to be saved. That no one should perish. Hindi ho gusto ng Diyos na ikaw ay mapahamak. Kaya ganun lang kasimple yon. So continue to enjoy the Word of God. Come here every Sunday. We want you to hear the great plans of God for you and keep on hearing and hearing the Word of God. Amen. So congrats.